Hi there, Kabibo. Nahihirapan ka bang intindihin kung ano ang research gap? Well, wag mo nang problemahin yan. Panoorin mo ang video na ito. Mabilis lang. Siyempre una, i-define muna natin kung ano ang research gap. Ang research gap ay yung isang bagay na wala, kulang o malabo na pinipilit mong solusyonan sa iyong study. Sa katunayan, may 7 klase ng research gap. Una na dyan, yung tinatawag nating evidence gap. Pag sinabi nating evidence gap, sabihin natin may several studies patungkol sa isang bagay o sa isang topic. Pero yung several studies na yun, magkakaiba sila ng resulta or ng findings. Ngayon, ang gagawin mo, magre-research ka ulit patungkol sa bagay na yun o sa topic na yun para malaman mo kung alin ba talaga sa mga yun ang nagsasabi ng tama o totoo. Pangalawa ay yung tinatawag nating knowledge gap. Very simple. Ibig sabihin nito, wala pang masyadong knowledge na nag-exist doon sa bagay na yun. O kaya naman, wala pang masyadong research investigation na isinasagawa doon sa field na yun. At dahil ikaw ang gumagawa ng research patungkol doon, ikaw ang magsusupply ngayon ng knowledge or piece of information para ma-fill in yung void na iyon. Pangatlo ay yung tinatawag nating practical knowledge gap. Ngayon, dito, ibig sabihin may existing na na-research, no? Kaso nga lang yung resulta, findings, hindi na applicable doon sa totoong buhay. Meaning, sabihin natin, may mga piece of information na available, dala ng research na yon, ang problema ay hindi na siya magagamit sa actual kasi nga hindi na siya relevant or outdated na siya. Pang-apat ay yung tinatawag nating methodological gap. Pag sinabi nating methodological gap, ibig sabihin, meron na namang existing na research patungkol dun sa field na yon or sa topic na yon. Kaya lang, yung methodology na ginamit ay luma na. Ngayon, kapag luma na or outdated na yung methodology na ginamit, maaaring hindi na ganun ka-reliable yung resulta. Ngayon, ang gagawin mo ay uulitin mo, no? yung research at gagamit ka ng makabagong methodology or pamamaraan. Panglima naman ay yung tinatawag nating empirical gap. Meron ng theory at meron ng idea, pero kulang pa yung tinatawag na actual data o testing para mapatunayan ito. Pang-anim ay yung tinatawag nating theoretical gap. O sabihin natin, may existing theory na. Kaya lang, hindi pa siya na-i-apply sa isang panibagong problema o sitwasyon. Now, that is your chance to be able to put new perspective on that theory pag ginamit mo na siya doon sa study mo. At ang panghuli at pangpito ay yung tinatawag nating population gap. Sabihin natin, ang isang educational study or research ay kinonduct among students who are enrolled in a private school. Ngayon, syempre, iba yung kultura, iba yung context ng mga estudyante nasa private school. Ang gagawin mo sa susunod para ma-address mo yung population gap is you are going to conduct the next study or your